Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 5, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 15, verse 21 to 28. Noong panahong iyon, napunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo." At nang umalis na siya, siya nag-iingay at sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan niya at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang tuta man ay nagsisikain ng mga mumong nalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Alam niyo po sa gospel natin, si Jesus ay nagpunta sa Tiro at Sidon. Kaya doon ay lumapit sa kanya ang isang babaeng Kananeya. Mahalaga yung identity na ito. Sa konteksto ng Ebanghelyo ni Saint Matthew, pag sinabi mong Kananeya, sila yung nakalagay sa labas ng bayang Israel. Sa madaling salita, yung mga Kananeya, kagaya ng babaeng ito, sila ay outsider. Hindi sila kabilang sa Israel. Kaya nakapagtataka, na lumapit siya kay Jesus. Tinawag pa niya si Jesus na Panginoon, anak ni David. Nakakagulat ang mga sumusunod. Una, tila hindi sinagot ni Jesus, Pagkatapos, parang hindi pinansin ni Jesus. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, Pagkatapos sinabi ng kanyang mga alagad kay Jesus, "Panginoon, pansinin niyo nga ako at paalisin niyo na. Kasi siya sunod lang sa atin. Nanggugulo lang sa atin." Ngunit anong ginawa ni Jesus? Hindi siya pinaalis. Pero wala ring reaction si Jesus bagamat hindi siya pinaalis. Kaya yung babae, tingnan niyo yung pananampalataya. Lumapit pa rin siya at lumuhod at sinabi, "Panginoon, tulungan mo ako." At nang gamitin ni Jesus ang larawan ng tinapay ng mga anak at ng mga tuta, sumagot na may pambihirang kababaang loob at pananampalataya yung babae. Anong sabi niya? "Totoo, Panginoon, ngunit maging ang mga aso man ay kumakain sa mga mumong nahulog mula sa pag ng kanilang Panginoon." At doon sinabi ni Jesus, napakalaki ng kanyang pananampalataya. Yung gospel natin ngayon is a full of irony. Yung babaeng itinuturing na outsider, siya pa yung pinuri ni Jesus dahil sa kanyang pananampalataya. Sa buhay natin, napakadali natin magdesisyon kung sino ang sa tingin natin ay malapit kay Lord at kung sino ang hindi. Kapag ang tao ay laging nasa simbahan, mabait yan. Kapag bihirang magsimba, malayo yan kay Lord. Kapag may magulong nakaraan, mahirap na magbago yan. Pero baka ang kailangan natin, tayo ay mag-ingat sa pagbibigay ng label. Dahil hindi natin nakikita ang puso ng tao. Yung babaeng Kananeya ay maaring hindi pumasa sa standards ng maraming tao noong panahon ni Jesus. Pero nakita ni Jesus sa kanya ang kakaibang pananampalataya. Mga minamahal,
Baka ito din yung message para sa atin. Baka ikaw mismo ay may label na matagal mo nang dala. May pagkakamali kang hindi mo mapatawad sa sarili mo. Maaring merong past experiences kang ikinakahiya. May pagkakataong pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos. Pero tandaan natin, sa gospel ngayon, hindi ka tinawag ng Diyos based sa label na ibinigay sa iyo ng tao. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. Nakikita niya ang iyong paghahanap. Nakikita niya ang bawat pagkakataong bumabangon ka kahit paulit-ulit na nadadapa. At meron pang isang mahalagang detalye rito. Alam mo yung mga alagad, pasaway din eh. Anong sabi nila? Panginoon, paalisin niyo na nga po. Pagbigyan niyo na nga po. Para hindi na manggulo. Pero never na si Jesus ay ginawa sa babae ay pinaalis. Minsan, may mga taong maaring ipararamdam sa atin na hindi tayo welcome. Minsan, baka sa simbahan, pakiramdam natin, naku, hindi ka para dito. O baka naman mamaya, tayo pang maging dahilan kung bakit may mga taong nahihiyang lumapit sa Diyos. Kaya, magandang tanungin, may mga tao ba akong nilalagyan ng label at hindi ko na binibigyan ng pagkakataong magbago? May mga tao bang iniisip ko na, naku, hindi bagay sa kanya ang simbahan. Hindi naman totoong magbabago yan. Kilala ko na yan. Mag-ingat tayo. Dahil baka yung sinasabi mo walang kwenta, siya pa ang mayroong malalim na pananampalataya. Kaya, paano natin ito mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, baka ikaw yung isa ring tao na matagal na meron kang label na inilagay sa iyo. O kaya ikaw mismo ang nagilagay ng iyong label sa iyong sarili. Yung label na kagaya ng you are a failure. Hindi ka karapat-dapat. Wala kang pag-asa. Pinapaalala sa atin ang gospel na ito na stop that type of thinking. Dahil hindi ka tinawag ng Diyos sa mga ganyang label. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil nakikita mo kami ng higit sa mga label na ibinibigay sa amin ng mga nasa paligid namin. Hindi mo kami tinitingnan lamang ayon sa nakaraan, ayon sa pagkakamali, ayon sa kahinaan o pinagmulan namin, kundi nakikita mo yung aking puso. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mabilis kaming humusga at magdesisyon kung sino ang karapat-dapat at kung sino ang hindi. Kagaya ng babae, Panginoon, maging panalangin ko rin ito. Panginoon, tulungan mo ako. Palalimin mo ang aming pananampalataya upang balang araw, marinig din namin mula sa iyo. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Amen. Baka may kakilala kang pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na lumapit sa Diyos dahil sa kanyang nakaraan. O kaya baka sa mga GC natin merong ganyan. I-share natin yung ating audio gospel reflection na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa classmates natin, ka-office mates natin, ka-workmate natin, ka-churchmate natin, ka-barkada natin, sa GC natin. Baka kailangan lamang nilang marinig na ang kanyang nakaraan ay hindi hadlang upang magsimulang muli kasama ni Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.